Hello ka-AI, good evening, good morning, kung saan panig ka ng mundo. So, talakayin natin tong Bitcoin. So, nag-trending tong Bitcoin, maabot na siya ng 80k dollar. So, grabe bilis ng Bitcoin. So, alamin natin kung bakit nag-trending tong Bitcoin. So, nag-pump siya ng mataas. So, yung kanyang lower is 75k dollar. So, biglang taas ang Bitcoin. So, alamin natin yung update kung bakit nag-pump itong Bitcoin. So, ito yung news ngayon. So, ito yung kanyang nung nanalo si President-elect Donald Trump. So, ito yung 7 na crypto premises sa US. So, bakit nag-trending ang Bitcoin? So, alam niyo naman si President Donald Trump, businessman yan. Kaya, magaling makipagkaibigan niya sa mga businessman. Okay? So, gusto niyang ibalik yung ekonomiya ng US. So, ito yung kanyang promises kung bakit gustong ibalik ni Donald Trump yung kanyang liderato na may angat ang ekonomiya ng bansang Amerika. Okay? So katatapos yung kanyang speech dito. Okay? So, dito natin malalaman yung kanyang liderato pagdating sa financial at paglago ng ekonomiya. Okay? So, nagdeklara si Donald Trump na siya ang magiging pangulo. So, malayo yung kanyang lamang dun sa kalaban niya, babae. Okay? So, si Donald Trump, religious person yan at isa siyang Republican. Okay? Yung kalaban niya is Democratic. Okay? So, Republican, mas maraming Republican ang nangampanya kay Donald Trump. Okay? So, ito yung isang promises ni Donald Trump, yung National Bitcoin Stockpile. So, ito yung kanyang pamumunuan. So by January, siguro uupo si Trump. Okay? So, the President-elect also promises to establish a national reserve of Bitcoin. So, kaya pala tumaas ang Bitcoin. So, ito yung kanyang adhikain. Okay? So, under sa kanyang administrasyon. So, ipupush niya tong cryptocurrency. Kaya biglang pumalo ang Bitcoin. Okay? So, this initiative would see the US government hold Bitcoin as part of its reserve assets. So, ito yung kanya magiging threshold gold sa Bitcoin. Okay? So, dito siya in-interviewed with Pax. He suggested that United States government. Okay? So, dito nakatuon si Donald Trump sa Bitcoin. Alam niyo man kasi ang Bitcoin, less hassle na ang transaction niyan. So, peer-to-peer yan. Naka-blockchain yan. Okay? Yan, so ito yung nakikita niyang solusyon para umangat yung bansang US. Okay? Yan. So mag-hold kayo ng Bitcoin kasi tataas ang Bitcoin next year, bull run. Pag umupo si Donald Trump next year, sigurado aabot raw ng 100k to 150k ang isang Bitcoin. 150k dollar. So ganyan kaganda yung cryptocurrency. Okay? So ngayon pala mag-ipon ka na ng Bitcoin para hindi ka mapag-iwanan. Okay? So ano pa? So right to self-custody. So most industry participants advocate for holding their crypto tokens themselves, giving them full control over their assets in July. So Trump recognized this importance and promises to defend the right to self-custody. So nitong July 2024, so ito yung kanyang pinupush talaga tong crypto. Okay? Ayan. So marami na siyang mga kasamahan sa crypto. Ayan sina sila Elon Musk, so Bitcoin yan. Okay, sila mayaman, Elon Musk. Yan, mga crypto holder yan. Okay, yung may-ari ng Amazon, si Benson. Okay, mga crypto holder din yan at marami pang iba. Si Mark Zuckerberg, so mga crypto holder ng Bitcoin. So matagal nang adhikain to ni
Donald Trump, bago siya tumakbo, so July, ito rin yung kanyang adhikain na magkaroon ng crypto sa kanilang bansa. Okay? Yan. So, ito fair and clearly regulatory changes. So, may mga pagbabago sa Amerika. Okay? Sa kanyang administrasyon. Okay? So, the United States crypto industry has endured stringent regulation under the current administration. All efforts to get regulatory clarity from the US SEC have ended in futility. Interestingly, this challenge might soon end under Trump's administration as the promise to support clear and regulatory. So, ang magkakaroon dito ng crypto advisory. So, ano yung mga regulation sa crypto? Okay? Para magkaroon na siya ng batas. Kasi yung nakarang administrasyon, si Biden, against sa crypto yan. Kaya yung dati yung Binance, ayaw na ayaw sa US. Binaban nila yung crypto. Pero itong si Donald Trump, so gusto niya maging batas itong crypto dun sa United States para ma-adapt to. So, pagka lahat na magbe-benefits kasi pag malaking bansang ang Amerika. Okay? So, marami ng holder ng crypto dyan sa Amerika. Kaya lang, dun sa Amerika, so ang batas dun, so ayaw nila ng crypto. So, binaban nila. Pero ngayon, pag naupo si Trump, so ang crypto talagang bubulusok tong magpapam itong Bitcoin dahil sa administrasyon ni Donald Trump. Yan. So, maganda yung kanyang pamamaraan. So, magkakaroon din yan ng mga policy sa crypto. Paano gawin ang crypto? Ano yung mga kailangan niyang gawin? Siyempre, may mga agreement, mga policy yan. Para may isa katuparan ang crypto enthusiastic. Ayan. Napakaganda. So, ito pa, dominating Bitcoin mining. Okay? In June, the President-elect revealed plans to ensure the Bitcoin's remaining supply will be mined in the United States and nowhere else. He suggested that this move would help the United States to be energy from domain. So, magkakaroon ng Bitcoin mining energy. So, makakatulong to sa energy. So, ito siguro medyo mahaba-habang panahon. Marami pang mga gagawing technology dyan. Last 2014-15, mayroon ng mining dati. Yung Genesis mining, alala ko. Kaya lang, nagkaroon kasi ng mga ibang bansa na pinahinto yung mining, lalo sa China, ayaw din ng mga government yung mining. Okay? Sa Bitcoin. Pero ngayon, ibabalik ni Trump itong Bitcoin mining. So, yung mining kasi nakakatulong yan sa blockchain. Okay? Para magkaroon ng ang minimina dito, yung mina. Okay? Yung mismong, yung mining kasi yan nagre-regulate sa blockchain para mapabilis yung kanyang transaction. Okay? So, siya yung kumokontrol sa mining. Okay? Every 4 years kasi nagkakaroon yan ng natawag na halving. So, after halving, lumiliit yung mining at tumataas naman yung Bitcoin. So, yan. So, every 4 years nagkakaroon ng halving. Yan. Kaya, naisipan ni Trump na magkaroon ng Bitcoin mining sa Amerika. So, last June pa. So, yan yung kanyang plano. Okay? So, US as the crypto capital of the world. So, magiging ito yung pinaka-main main capital ng crypto. So, mangunguna pa ng crypto sa buong mundo. Ayan. So, yan yung kanyang promises. So, Trump promised to introduce favorable regulation that would transform the United States into the crypto capital of the world. So, with friendly regulatory policies, the United States could position itself as top destination for crypto-based business, attracting developers worldwide. Okay? So, lahat ng mga government doon o ahensya, so i-adapt na yung crypto. So, magiging na siya, lahat ng transaction doon, blockchain na talaga. So, lahat ng cities sa America, 50 states, pagkakaroon na ng siguro ng one world o one world currency. Ito na yung crypto.
So ito yung aabangan natin next year. So yan. So maraming adhikain si Trump. Okay? So sa buong mundo siya ay mangunguna talaga sa crypto. Okay. So gagawa siya ng batas diyan sa buong mundo na. So yan ay magiging pinaka main tawag dito, main transaction ng lahat ng mga kumpanya, wala sa mga kumpanya. Okay? Sa mga lalo na sa mga kumpanya, sa employees kailangan natin i-regulate. So darating ang araw yung ating fiat unti-unting mawawala. Yun ang prediction nila eh. So pag-iisahin nila itong blockchain sa buong mundo. So magiging talagang magiging future digital na tayo. Okay? So 100% unti-unti magiging digital na tayo. So yung fiat, so kung nasa fiat money ka pa, so i-convert na lahat ng pera natin into digital na. So blockchain na tayo, blockchain technology. So mas mapapabilis yung ating transaksyon, mas uunlad ang mga bansa kapag na-publish itong cryptocurrency. So maganda tong ideal ni Trump sa buong mundo. Okay? Kanyang kaganda yung kanyang plano. Okay? So ito pa, no CBDC central bank digital currency. So against dito si Trump kasi sasagasaan nito yung mga financial privacy. Pwede nilang kontrolin yan eh. Kukontrolin ng mga pribado o matataas ng officials yung itong natawag na central bank digital currency. Kompetensyahin niya itong crypto. Ang problema dito sa CBDC, so pwede niyang i-manipulate yung pera. Pwede niyang, so siya yung mag-authorize dyan. So mahirap yan. Mahirap pumasok dyan. Pwede lang kontrolin yung pera dyan eh. Kasi fiat money pa rin yan eh. So against dyan si Donald Trump. Mas maganda yung crypto. Kasi sa crypto wala nang middleman. Wala nang no jurisdiction na rin doon. Okay? Okay. Walang middleman sa crypto. So na siya. Wallet to wallet na lang siya. Okay? Parang Gcash to Gcash. So mas mapapadali yung ating mga transaction, lalo na sa negosyo, mas mapapabilis. Okay? Ayan. So ito meron tayong ito naman yung trading ko sa aking ProCap Insurance. So ang saya ngayong araw ng linggo, talagang itong Sunday is blessed talaga. God blessed Sunday talaga itong linggo. So ito. So nanalo tayo sa ika-7 round. Okay? Dito sa ProCap Insurance. So ang ProCap Insurance is malapit na yung kanyang second anniversary sa January. Okay? Siguro mga third week ng January, second anniversary dun sa Las Vegas. So kung gusto mong matutunan tong ProCap Insurance sa trading. Okay? So dito gagamit tayo ng 7 quantum formula para manalo. Okay? Hindi mo na kailangan na magkuhan ng analysis. Okay? Diba walang alam sa trading eh. Dito, so madali na lang. Okay? Sundan mo lang tong 7 quantum formula. Yeah. So 99.22% ang kanyang winning rate. So yung kanyang loss lang is 0.78%. Wala pang 1% yung kanyang losses rate. Okay? Kaya maganda tong proven na tong 7 quantum formula. Magaling yung kwanto. Taga Singapore yung CEO kaya magaling. Talagang yung Singapore mayaman bansa yan eh. Okay? Kaya ginawa niya tong ProCap Insurance para lahat tayo makasali. Okay? Magandang i-push to. So ito yung trade natin kanina, okay? Ayan, so then ito yung fourth round. So fourth round. So nag-bet tayo dyan is pataas yung ating pinili. Okay, up. Pag bumaba yung market, talo tayo. So next tayo sa 5, 6, and 7. Hanggang 7 round yan eh. Okay? Yan, bumababa yung kanyang market. So ang ating prediction is pataas. So pinili natin is pababa para matalo tayo. Paabutin natin ng 7 round. Okay? So every 1 minute yan.
Ayan, so natalo tayo sa fourth round. Okay? So, 310 yung ating bet. So, etong next round is yung ika 6 round. 630. Okay? Yeah, ito yung ating quantum formula. So, 630 yung ating bet. So, piliin natin is down. Down naman. Yan. Yan, pataas yung market. So, ang ating pinili is down. So, pag tumaas yan, so, loss tayo. So, next round uli. So, ganyan lang ha. Pag natatalo ka, tumataas mo yung bet mo para ma-recover mo yung talo. So, yan yung tinatawag na 7 quantum formula. O sa ibang termino, tinatawag na martingale strategy. Okay? Ito yung ginagawa din sa Royal Q. Ayan. Pero ito kasi, mas mabilis kumita rito. Wala nang floating. Ayan. So, ito yung 7 quantum from 10, 30, 70, 150. Yan. Patas na patas yung ating bet hanggang sa manalo. So, minsan ka lang manalo. So, tapos na yung laro. O, kinabukasan ulit maglaro ka. So, 1 win a day lang. Sapat na. Okay? Hindi ka na pwedeng umulit. So, minsan ka lang naglaro dito. Ayan. So, natalo tayo. Loss ulit. $630. So, pang last, yung next round is 1-2-70. So, ika 7 round na tayo. Sana dito tayo manalo. Okay? So, 7 round. Yan. So, pababa yung market. So, wag mong i-skip tong ads. Okay? Panoorin mo to hanggang dulo para matuto ka. Okay? So, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na, Jonathan Bit TV. And then, click mo yung notification bell. And then, select mo yung all para lagi kang updated sa mga next video ko. Okay? So, para ma-bless ka, don't skip ads. So, tuloy-tuloy lang. Panoorin mo to hanggang dulo. Yan. So, pababa siya. Mababa. Ayan, yun yung katawag na candlestick. Okay? Yung red, ang direction niya pababa. At yung green naman pataas. Okay? Ayan, piliin natin. Pababa, kasi pababa yung market. Ayan. Pag bumaba yung market, yan, yun yung kanyang 76.7. O, dyan tayo nag-bet. Ayan. So, pinili natin is pababa. Ayan. So, 37 seconds. So, every 1 minute yan, titigil yan. So, sa open position natin, pababa. Titingnan natin kung loss or win. So, nakaka-excite talaga tong Flowcat Insurance. So, dito panalo. Okay? So, bira tayo maka 7 round. Yeah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayun, win. So, win tayo. So, win. So, 1 win a day pag tapanalo tayo. So, tapos na yung ating laro. So, kinabukasan ulit. Ayan. So, araw-araw tayo maglalaro nito para magkaroon tayo ng profit. Pag hindi ka naglaro, magpe-penalty ka. So, lahat ng players recommended na maglaro. Ayan. Wala kang kita pag hindi ka naglaro dito. Okay? So, ganyan. So, pakishare mo tong video. Okay? Para mapanood nila. Okay, don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel, Jonathan Bit TV. Okay? So, thank you for watching. So, see you next video. Okay? This is Coach Jonathan Bit. So, see you tomorrow. Bye-bye. Thank you.